Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. At susuplakin natin. Ha? Pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Talagang aanuhin natin ito. Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag na yung kanilang kasinungalingan at katangahan ay mananatili sa social media. Susuplakin natin ng katangahan ng mga hindot na yan. Okay? Panoorin natin, ha? Sandali lang. Ito. Chotomate. Wait. Saan na yun? Eto. Nag-deliver. Hindi. Sorry. Yung balita. Wag yan. Ikaw naman. Saan na yun, ha? Ay, saku. Hindi ko na ano. Naku. Wait. Chotomate. Eto. Hindi ito eh. Wait lang ha. Wait. Hinahanap natin. Ito na nga. Ito. Nagbabala naman ang simbahang Katolika sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. Baka raw maging emosyonal ang taong bayan at gamitin lang ito sa politika. Narito ang express report ni JC Cosico. Duda ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga pasabog ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa flood control scandal. Kung saan mas concerned pa sila doon sa yung doon sa reaksyon ng publiko kaysa doon sa tunay na topic. Alam mo, hindi ko magets tong CBCP. Magkano ba naabuloy sa inyo ng Marcos administrasyon? Magkano ba naabuloy sa inyo ni Romualdez? Sorry I'm not against Catholic. Hindi yan yung CBCP lang. Wag natin lahatin. Yung marami yung matinong Katoliko. Yung CBCP lang, yung pamumuno lang. Bakit tila mas concerned pa kayo dun sa reaction o kay Zaldico kesa doon sa tunay na issue ng korupsyon na ang dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino? Dahil dyan sa flood control project na yan na hindi nag-i-exist. Especially nitong nakaraang linggo, yung sa Cebu. Diba? Sobrang daming namatay dahil sa lintik na korupsyon na ito. At dahil din dyan, maraming hindi nakapag-aral. Bakit? Ilan lang ang pinagawa na eskwelahan na kinagulat pa nga ni Vince Dizon. Hindi kayo concerned doon. Ang concern ninyo, naku, baka mamaya mag-react ang mga tao, labanan si Marcos. Baka mamaya gamitin ito ng mga political Hindi ba? Nakakapagtaka talaga si BCP. Magkano ba nabuloy sa inyo ni Marcos at ni Romualdez? Hindi kasi, di ba, naalala ninyo nung panahon na kaya galit na galit ito mga CBCP na ito, mga pare kay Duterte kasi binuking yung galit na galit sila kay Gloria tapos nung binigyan sila na mga Pajero ba yun? Tama, nakalimutan ko na kung anong brand yung binigay sa kanila mga sasakyan na nahimik ito. So ibig sabihin, corrupt din kayo. That's the truth. Ayaw nyo lang aminin pero pag kayo naabuluyan, tumatahimik. Diba? Kaya nga ang tanong ko, magkano abuloy sa inyo ngayon Tsahan niyang dinawit si Pangulong Bongbong Marcos.
Giit ni CBCP President Pablo Virgilio Pero sa bagay, issue nga ni Rizal yan nun eh. Sorry pero totoo, issue ni Rizal yan, di ba? Yung mga pari nun na kailangan mong mag-donate para maligtas ang kaluluwa mo. Issue ni... Balikan nyo yan kay Rizal. Kaya ako naniniwala, hindi ko ulitin ko hindi ko kinokontra dito yung paniniwala ng Katoliko. That's not my point. In every religion, no matter what religion you are, it doesn't mean perfect. Ibig sabihin, meron talagang tiwaling pastor, may tiwaling ministro, may tiwaling brother, o kung sino pa man, may tiwali. Pero yung mga tagasunod, hindi naman lahat yung tiwali. Naiintindihan nyo yung ibig ko sabihin? Cardinal David, kung totoo ang mga sinabi ni Ko, dapat daw siyang umuwi sa bansa, magsampa ng reklamo, panumpaan ang kanyang salaysay at maglatag. Papatayin nga siya, gusto niyong pauwiin. Ba't nyo ba gustong pauwiin? Para madagdagan ng funeral? Hindi, ba't gusto ninyo siyang pauwiin? Ako nagtataka lang ako kasi ito kasi nakakabuisit dito mga kababayan eh. Pasensya ka na, Father, it's not about you. It's that kind of belief. Okay? Dati, halos mura-murahin si Marcos Sr. Bakit? Kasi sinasabi nyo, mamamatay tao, diktador. Ibig sabihin, alam ninyo na merong kasaysayan ang mga Marcos na ganyan. As a matter of fact, yung isa sa mga iniidolo ninyo na muntik yun ang gawing santo yung asawa, naalala niyo ay pinatay. At marami sa ating kaparian, hindi ko sinasabing ito, marami sa ating kaparian ang tinuturo nun, pinatay ni Marcos Sr. Tama mali, si Ninoy. Yun ang tinuturo nun eh. Kaya nga nagka-revolusyon eh. Kasi nga, yan ang panawagan ng ilang mga kaparian. So alam ninyo na may ganong history. I'm not saying Marcos Sr. is the same with Junior or whatsoever, but that accusation came from this priest. So alam ninyo, eto na naman eh. Tagilid nga eh, kinokonta mismo yung presidente, tinuro niya na mismo yung presidente. Eto, humingi ng 100 billion insertion, siya nagpalagay. At kumikbak ng 25 billion. 1 taon lang yan Sa tingin ninyo, hindi posible o malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Zaldico na merong gustong pumatay sa kanya? Again ako, tandaan ninyo, eto ulit-ulitin ko to ilang beses. Ilang demanda ang dinimanda sa akin ni Zaldico. So, hindi ko kakampihan yan. Kaya lang, ako naniniwala na totoong may banta sa buhay niya. Mantakin mo ang bigat. Etong the name that you cannot mention. He mentioned directly. So definitely, there is possible, sabihin na nating threat against him. Meron. Hindi katang-isip yun. Bakit ganun? Ang gusto ninyo mangyari, umuwi ka, Zaldico. Panumpaan mo. Nakalimutan ata nila na pwedeng sumumpa si Zaldico sa embassy sa ibang bansa. Di ba? Yun nga yung pinagagawa kay Tebes noon eh. Yun yung pinagagawa dun sa mga umaalis. Kung gusto nyo mag-counter affidavit, pwede kayong sumampa dyan sa embassy. Kaya lang, natatakot siya kasi malalaman ng gobyerno ng Pilipinas kung asan siya. Ako, ulitin ko hindi ko pinoprotektahan, hindi ko gusto si Zaldico, definitely hindi ko siya kakampihan at hindi ako naniniwala 100% sa sinasabi niya. Pero yung pagtutuligsa against doon sa sinasabi kay Zaldico, bakit? Porket nabanggit si Marcos? Kaya tuloy yung mga netizen, nagdududa dito sa CBCP, ano ba, naabuluyan ba kayo? Ba't ganyan ang tono nyo ngayon? Dati hindi kayo ganyan kay Marcos.
Galit na galit kayo kay Marcos dun. Ba't gayon ganyan na? Ng matibay na ebidensya, hindi raw sapat na maglabas ng pahayag sa social media. Ang mga ganitong akusasyon dapat daw iharap sa mga ahensyang may kapangyarihang magsiyasat. Nagbabala ang CBCP sa publiko na maging maingat sa anumang pagsasamantala sa isyong ito. Lalo na raw kung inilalabas ito sa panahong pwede itong magpasiklab ng emosyon at maka-impluwensya sa politika. Naniniwala naman sa Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Ping Lacson na walang bigat ang mga isiniwalat ni Ko. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito. Ito na ang protector. Protector. Hindi naman daw siya under oath. Di ba? Oath siya. At sabihin niya yung statement yan. Meron ako ibabalita sa inyo ha mga kababayan. Ito, kwento-kwento lang sa amin ito. Meron kaming source na nabalitaan namin. Kinuwento sa amin. Kung titignan mo yung mga panahon, mga pangyayari ng mga nakaraang araw, di ba sinabi na ni Aimee, sabi ni Aimee, merong magte-testify. At eventually, sinabi niya na nga si Zaldico via Zoom. Yun din na sinabi ni Lacson nun. Meron siyang matinding witness. Di ba? Siya yun eh. Si Zaldico yun. Via Zoom. Kaya lang, ang balitang narinig namin, Lacson, sagutin mo ito kung totoo to, hindi ah. Ako tatanong ko lang sa'yo. Ang nangyari daw nun, binigyan ng script si Zaldico. Tapos, ayaw niya yung script na ibinibigay sa kanya. Hindi ko alam kung ikaw, Lacson, na nagbigay nun. Ikaw ba nagbigay nun? Merong script na ibinibigay sa kanya para sa kanyang testimony doon sa Senado, pero hindi niya tinanggap. Ayaw niya. Dahil daw doon, allegedly, di umano, na kaya ayaw na ni Lacson ipatestify si Zaldico. Kaya pansinin ninyo, yung unang mga bitaw ni Lacson, meron siyang surprise witness. Tapos biglang, asan yung surprise witness? Wala. Akala pa nga nung iba, si Gutesa yun eh, na magre-recant ng kanyang sinabi. Hindi. So asa na yung surprise witness mo na yun? Lacson. Hindi, isipin nyo mabuti. Kaya tuloy, parang nakapanipaniwala yung kinuwento sa amin. Na binigyan siya ng script, hindi niya ayaw niya, kaya hindi na siya pinag-testify, hindi na siya pinayagang mag-Zoom. Tapos, kaya na lang siya naglabas ng video. Kasi hindi pinayagan siya maglabas ng sarili niyang saloobin. Ganun daw nangyari. Ang tanong, Lacson, bakit hindi mo tinuloy yung Zoom kay Zaldico? Bakit hindi mo tinuloy yun? Ikaw ba nagbigay ng script na sablay? Script para iiwas si Marcos? O iiwas yung kaibigan mong si Romualdez? Bakit? Bakit hindi tumuloy si Zaldico nun? Yung totoo, Lacson, ikaw sumagot. Tapos ngayon sasabihin mo kailangan humarap siya. Kung kailangan pala, ba't di mo pinaharap dyan? Ako nagtatanong lang naman ako sa'yo, Lacson, ha? Yun ang may probative value. Dinepensahan din ni Navotas Representative Toby Tiangco ang Pangulo. Wala raw logic ang sinabi ni Ko na budget insertion ni PBB Anong nangyari doon? Anong nangyari? Tuloy. sa 2025 national budget. The budget comes from the executive, di ba? Kung may mga proyekto na gusto ilagay si Presidente doon, dilagay niya na yun sa NEP. Bakit pa naman niya iintayin yung BICAM para ilagay yung mga projects na yun, no? That doesn't make sense. So, hindi dapat paniwalaan yun. Sabi naman ng Department of Tatablay natin yan. Ipapaliwanag ko sa inyo unya-unya. Justice, magagamit lang ang mga pahayag ni Ko kung isusumiti ito bilang ebidensya sa mga reklamo laban sa kanya. Ang video po kasi iba yung iba yung rules on admissibility for photo electronic evidence.
So pag-file po niyan is not as simple as a written document, for example, that has to be notarized. Hindi naman po na-notarize ang video. Siyempong nagsalita si Ko 2 araw bago ang ikinakasang mga rally sa linggo ng Iglesia ni Cristo at ilang retiradong sundalo. Tingin ni UP Political Science Professor Antonio Contreras, posibleng may koneksyon ito sa rally. Bakit parang may agenda siya? Pakonek yan doon sa isang mga rally na magaganap. Posible na baka may koneksyon na siniset up yung narrative. Ang tanong dito, sino magkukontrol ng narrative? Sino kumokontrol kay... Si Duterte na naman yan. Isa pa ito eh. Bitter ito kay Duterte. Alam ko kung bakit. Pero hindi ko na sasabihin dito. Saldico. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico. Yan kasi yung ano nila eh. Yan yung kanilang dalawang argumento ngayon. One, meron daw nagkokontrol dito kay Saldico. At yan daw yung makikinabang ng kung sakasakali matanggal si Marcos. Sa tingin ninyo, kayang kontrolin ni Duterte yan? Tangina, kinulong nyo na nga eh. Oh, si VP Sara. Alam mo, si VP Sara powerless na ngayon. Wala nga siyang magawa. Tapos sasabihin ninyo, kinokontrol. Walang nagkokontrol na Duterte dyan. Sigurado ko. Wala. Sa tingin ninyo, ganyang kayaman na si Saldico, makokontrol ng mga Duterte. Uy, mag-isip na kayo ng mga, yung utak ninyo. Sagad na sa pulburon eh. Ngayon, pangalawa nilang argumentong paulit-ulit na parang argumento ng mga tanga at iniiwas lang si Marcos ay ito. Pinaliwanag ko na ito kahapon. Panoorin nyo yung video doon. Yun ay, in layman's term, pinaliwanag ko kung bakit kailangan dumaan sa BICAM. Kasi sinasabi nila, kung gusto daw magnakaw ni Marcos o gusto mag-insert ni Marcos, dapat doon pa lang sa NEP. Yung, tandaan ninyo, executive, DBM, pinuno, presidente, gagawa at susulat, NEP, ang tawag dyan. Gagawa siya ng budget. Ipapasa niya sa Kongreso, Senate, and the House. Pag-uusapan, dideliberate, kaya nga pumupunta doon yung mga sekretary. Diba? Magdadagdag bawas, aayusin. Wala masama dyan. Ang masama, eto na. Pagkatapos pag-usapan, darating sa BICAM, doon na lang mag-uusap, tapos, doon sa small committee. Yun nga yung paulit-ulit na kinakaasar ni VP Sara Duterte noon. Bakit pa ako pupunta dyan sa putang inang pagdinig na yan o deliberation, budget deliberation ng aking ahensya, yung dating sekretary pa siya ng DepEd, kung dalawa lang naman ang nagdidikta ng budget ng gobyerno. Sino? Si Romualdez and si Saldico. Ano yun? Doon sa small committee. Kasi doon sa small committee, wala nang may hawak nung kung hindi sila. Wala nang makakakita nun. Hindi yun pampubliko. Pagkatapos nun, tsaka babalik sa NEP. Babalik sa executive. Pipirman ngayon ng presidente. Diba? Ganon ang siste. Eto, papakita ko lang sa inyo ha. Maganda itong pinost ni Boss Dada eh. Napakaganda nito. If a president were to push for a large budget insertion, why do it in the BICAM and not in the NEP? Number 1, ang NEP is fully public. Malalaman ng taong bayan na may ininsert si Marcos na 100 billion. Sa BICAM, walang makakaalam kung hindi sila. Hindi pa nga doon sa BICAM, pati pa doon sa small committee sinasabi nila eh. Ibig sabihin, number 1, the NEP o National Expenditure Program is published, pinapalabas sa publiko, given to the media. Di makikita ngayon ng media, bakit may insertion si Marcos dito na 100 billion? Analyzed by COA, mga think tanks, yung mga political commentator, economists,
civil society, and the entire Congress, including the opposition. So ibig sabihin, kung diyan si Marcos naglagay ng 100 billion, kita yan ng publiko, kita yan ng media, kita yan ng opposition, kita yan ng kung sino-sino man. Oh. Sabi nga, anything placed in NEP is visible from day one and be questioned for months. Remember, kung simula, NEP, sinulat na ni Marcos 100 billion. Ipapasa niya sa Senate yan and sa House. I-deliberate. Makikita ngayon ng mga oposisyon na senador, mga oposisyon na congressman, bakit may 100 billion dito? O diyari si Marcos, tama, mali. The BICAM, on the other hand, is behind closed doors. Gago! Last only a few days. Kasi doon sa isa, matagal. Mabubusisi talaga. Dito, mabilisan lang. Fast food lang ika nga. Oh. Involves only a handful of people, produce a final document with no line-by-line transparency. Ibig sabihin, basta in-insert lang, hindi na ngayon malalaman na si Marcos ang nag-insert. Nakita ninyo? Oh. Insertion in the BICAM is harder for public to see. Yon. Hindi pa na nagtatapos. Number 2. Oh. BICAM avoids long hearing and public debate. Wala nang debate dyan kasi tapos na. Kasi yung sa pagsanip, de-deliberate pa yan. Tatanungin yung Office of the President, bakit may 100 billion dito? Dito, wala na yan. If something is placed in the NEP, each agency is questioned, legislators can grill DBM, media covers it, opposition can challenge it, expert can flag it. If placed in BICAM, no plenary hearings, no televised questioning, fewer people can object, less resistance, faster approval. Gago! Nakikita ninyo? Ngayon, kayong mga ulul na nagsasabing, bakit hindi muna, kung talagang gusto mag-insert ni Marcos, ba't hindi niya in-insert sa NEP? Ayan na sagot. Huwag kayo maging tanga o tanga-tangahan. Sabi nga, BICAM changes are shared responsibility. If something is in the NEP, it is clearly authored by the executive. Ibig sabihin, pag nasa NEP, kasi doon nagsimula yun sa NEP, sa executive. Ibig sabihin, obvious. Presidente naglagay niyan. If something appears in the BICAM, ang pumirma niyan yung House. Ang pumirma niyan, Senate. At yung DBM, umagri lang. So, wala silang direct pananagutan. Yung DBM, under executive yun. Under kay Marcos yun. So, wala silang pananagutan. Pwede nilang magturo. Hindi. Pinirmahan ng House. Hindi. Pinirmahan ng Senate. O, di ba? Gaguhan. Responsibility becomes collective, not individual. Meaning, talagang pag nagbulilyaso, tulad nito, tinuturo lang nila ngayon si Zaldico. BICAM is traditionally used for last-minute adjustment. For decades, across many administration, the BICAM is where realignment, addition, deletion, at political negotiation take place. It's widely known as place where the final deals happen. Nandiyan na yung alam mo na. Pre, paano sa atin dyan? Siguraduhin mo meron tayo dyan, ha? If someone wants a big addition, BICAM is the most practical. Oh. Wala pa dito yung small committee, ha? Remember. Kaya nga galit na galit yung iba dyan. Kasi after sa BICAM, meron pang nag-exist na small committee. Mas maliit pa dun sa BICAM. At doon, nagkaroon ng magic. In NEP, DBM must justify the item. In BICAM, justification is minimal. Oh. Any project in NEP must have documentation, feasibility studies, agency request, program rational. Sa BICAM, additions do not require same paperwork. Wala na. Para bagang sa pagkuha ng mga permit, kahit no-show ka na dyan.
Basta may pera ka, ayos na yan. They can be inserted through negotiation, justification is minimal or political. Gago! BICAM lowers the documentation burden. Conclusion, general neutral answer. If president or any powerful actor wanted a large insertion to pass, quietly, ayun. Yung parabaga nagbubulungan na si Marcos at si Romualdez, alam niyo yung picture na yun? The BICAM is preferred venue because less transparency, less debate, less documentation, faster approval, diluted accountability. Oh. Di ba? Saan ka pa? O, tanungin kita ngayon. Sige, kayong mga nagtatanga-tangahan o di kaya sadyang tanga lang, tanungin ko kayo ngayon, saan mas maganda mag-insert? Sa NEP o sa BICAM? Sagot! At yan ang tanong natin para sa 3 GCash na mananalo ngayong araw na to. Akala nyo sa ending, ha? Hindi pa tayo tapos, pero hindi ko sa ending ilalagay sa gitna. Kasi iba, pino-forward lang sa ending, eh. Saan mas madali maglagay at hindi kapansin-pansin na insertion? Sa BICAM o sa NEP? Yeah. Kaya yung mga tanga-tangahan dyan, anuhin nyo na. I-drop nyo na yung argument na yan kasi lalo lang kayong nabubuking, eh. Di ba? Lalo lang kayo nabubuking dahil sa mga ganyan ninyong dahilan. Halatang, iniiwas lang si Marcos. Alam mo, bakit ganire? Kaya kwento ko lang sa inyo. Kasi may nabalitaan tayo. Ito, mga natin dito, mga sources natin dito, hindi puting ahas, ha? Hindi galing sa mga chismosa lang. Ito talagang galing sa kaloob-looban. Hindi ko na lang sasabihin. Galing sa balun-balunan ito. Ha? Meron tayong nabalitaan. Ewan ko kung totoo. May malalaman natin yan sa part 3, part 4. Ngayong part 2, meron tayong na-observe. Nawala doon sa part 1. Doon sa part 1, hindi nagmalinis si Zaldico. Basta, pinasabog niya. Ang budget na insertion ay galing kay Marcos, pinadaan through the speaker. Then yung pinaka-summary nung part 1 eh. Yung part 2, ang pinaka-summary, yung 100 billion na insertion, 25 billion doon kay Marcos at diniliver through yung mali-maleta, kaya naglabas siya ng picture doon. And, bigla niyong pansinin to, wala daw siyang nakuha. Gago! Diyan sa bagay na yan, hindi ko naniniwala kay Zaldico. Hindi ako naniniwalang wala siyang nakuha. Sabi nga ni Coach Oli, panoorin niyo si Coach Oli, magaling din ng kanyang analyzation. Sabi niya, maaring wala siyang nakuha doon sa 100 billion. Pero baka binalatuan lang siya. Pwede. Ayaw lang tawaging meron siyang nakuha o yung may percentage siya doon. Pero may balato siya. Which we do not know. But ako personally, I do not believe na wala siya doon. Wala siyang nakuha. Pero itong matinding info na nanggaling sa kaloob-looban, doon sa balumbalunan, ang sabi, ang siste, nagkakaroon na daw ng bangayan between Romualdez and Marcos. Nagkakaroon na daw ng turuan. Nagtuturuan na sila ngayon. Kung sinong may kasalanan. Si Marcos takot kay Romualdez. Okay? Kaya nga, kung papansinin niyo nung tinanong siya, tumawa-tawa na lang siya. Alam mo naman, pag nagsisinungaling si Marcos, tumatawa yan eh. Pag hindi niya alam ang sagot, tatawa yan. So, tumawa-tawa siya na, hindi siya kasi hindi niya masagot ng diretso na ituturo ba niya ito o hindi. Pero, pansinin mo ang galaw ng mga sekretary niya, yung kanyang paboritong pinilit sa ombudsman,
binabanggit na si Romualdez. Ibig sabihin, like what we know, and matagal ko na sinasabi to, Marcos is not confrontational. Hindi niya kaya kasi weak na presidente ito, mahina to eh. Ayaw niya ng confrontation. Hindi niya masabing diretso si Romualdez. So yung mga tao lang niya ang nagsasabi na kasama si Romualdez. Ang balita, kung dyan sa balon-balunan na yan, nagagalit na daw si Romualdez kasi bakit tila siya ang tinuturo na, siya na yung tinutumbok. Nililigtas na lang si Marcos. Kaya di umano, allegedly, sabi nitong taga-balon-balunan ko, nagkakampihan na daw si Marcos against Romualdez and Zaldico. Yung paglabas ni Zaldico ay script down ng Romualdez Zaldico. Allegedly. Ibig sabihin, kung papansin ninyo, kaya nga nung pinapakinggan ko na maigi, paulit-ulit kong pinakikinggan, tila ang punot dulo, palagi na sinasabi ni Zaldico doon sa part 2, galing ang insertion kay Marcos at si Romualdez parang walang kinalaman at para bagang tinanong lang niya si Romualdez, ano bang gagawin natin dito? Ang sabi daw ni Romualdez, kailangan yan. Para bagang sinasabi ni Zaldico dun sa kanyang video na si Romualdez, hindi siya yung mastermind. Ang sinasabi lang niya, oo, kino-confirm lang niya na si Marcos ang nagpa-insert ng 100 billion. But not him. Panoorin nyo na maigi. Kung matalas ang inyong isip, aba oo nga. Diba? Pansinin ninyo mga kababayan, walang sinabing direkta si Zaldico na hindi. May utos to si Romualdez. Na siya mismo nagsabi, nakawin ko ito. Walang ganun eh. O siya mag-insert. Hindi. Parang kinu-confirm lang niya kay Romualdez, tinanong lang niya kay Romualdez, anong gagawin natin? Wala tayong magagawa. Yan ang hari. Yan ang utos ng hari. Parang ganun lang. Para bagang nagsabi sa akin ng taga-balon-balunan, sabi niya, meron na kasing bangayan. So ang paglabas ni Zaldico, ayan ay Romualdez Zaldico versus Marcos. Para malinis si Romualdez, at ang talagang idiin na ngayon si Marcos. For whatever fucking reason is. I don't care kung magbangayan sila, mag-away sila. But one thing is true. Tama yung sinabi ni Gutesa na nagdi-deliver ng mali-maleta. At sabi nga ni VP Sara Duterte, it is not odd for